Narito na ang PTV Balita ngayon. Itinalaga bilang ambassador ng Pilipinas sa Holy See si Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lotilla. Ayon sa Malacanang, sa anunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naghangad umano si Lotilla na mas magaan na tungkulin. Papalit kay Lotilla sa DENR si Undersecretary Juan Miguel Cuna. Bago pinamunuan ng DENR, nagsilbi din si Lotilla bilang Energy Secretary sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Isinusulong ng mga public health advocates ang absolute ban o tuluyang pagbabawal sa mga e-cigarette, heated tobacco products at iba pang nicotine delivery systems sa gitna ng lumalalang vape-demic, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga grupo, naiiwan na ang Pilipinas sa mga kapitbahay nito sa Timog Silangang Asya matapos na maging ikawalong bansa sa ASEAN ang Myanmar na nagpatupad ng total vape ban. Binigyang diin ni dating Health Secretary Dr. Jaime Galvez-Tan na bagamat sinusuportahan nila ang mas mataas at pantay-pantay na buwis sa mga produktong may nicotine, hindi aniya ito sapat at dapat isulong ang isang komprehensibong pagbabawal. Idinagdag pa niya na ang ganap na ban ay magbibigay ng pinakamalakas na proteksyon sa kalusugan ng publiko at magtatakda na mas malinaw na regulasyon tulad ng naipatupad na sa Brunei, Cambodia, Laos, PDR, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Mapya Mapita. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Formal lang binuksan sa publiko ang kauna-unahang Ramadan Trade Fair sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Tampok sa nasabing Ramadan Village ang 24 na stalls na nagbebenta ng iba't ibang lokal na pagkain at produkto. Isang pagpapakita ng mayabong na kultura at negosyo sa lalawigan. Bukas ito sa publiko mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at magbubukas muli alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi upang bigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan na makapagpasyal at makapamili matapos ang kanilang pag-aayuno. Ang ceremonial ribbon cutting ay pinangunahan ni Dato Tukaw o Mastura kasama sina Dato Marshal I. Sinswat at Dato Sharifuddin Tukaw P. Mastura. Ayon sa pamahalaan, ang inisyatibang ito ay bahagi ng kanilang matibay na commitment na suportahan ng mga lokal na negosyante at palakasin ang economic opportunity sa buong lalawigan, lalo na ngayong banal na buwan ng Ramadan. Samantala sa iba pang balita, tinanggap ng 30 IDPs o Internally Displaced Person ang tig-60,000 pisong labor cost subsidy mula sa Office of the Chief Minister BARM. Bilang suporta sa reconstruction ng kanilang mga tahanan sa most affected area ng Marawi City. Bahagi ito ng Construction Materials Assistance o CMA project ng programa dahil sa pinakahuling payout, umaabot na sa 226 ang kabuuang benepisyaryo mula 2025. Ang labor subsidy ay ibinigay sa mga IDPs na tapos na o malapit nang matapos ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang gastusin sa paggawa at naitutuon ng mga pamilya ang natitirang pondo sa iba pang mahahalagang pangangailangan. Ayon sa benepisyaryong si Alip D. Tukalan, mula nang matanggap nila ang construction materials ay agad nila itong ginamit upang muling itayo ang kanilang nawasak na tahanan. Nagpasalamat din siya sa MRP BARM sa patuloy na suporta sa mga bakwit. Iniulat ng OCM MRP na ang 226 beneficiaries ay naipamahagi na sa 3 batch. Upang masiguro ang wastong paggamit ng pondo, nagsagawa ang programa ng regular na site visits para i-monitor ang progreso ng konstruksyon. Sa ilalim ng CMA project, bawat benepisyaryo ay tumatanggap ng construction materials na nagkakahalaga ng 240,000 pesos, kabilang ang mga materials para sa semento, pagmamason, tubero at kuryente, bukod pa sa 60,000 pesos na labor subsidy. At yan ang balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon. Syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.